Kasama natin live sa ating studio ang owner and marketing officer ng Potpot and Sherry's Food Products. Walang iba, si Miss Har Sherry, tama po, Palisok at Potpot. Palisok, tama po ba? Good morning! Okay. Pero kayo po ay ano po kayo, partner lang sa negosyo? Mag-business partner po at saka partner na rin. Partner na rin. Love team sila. Love team. Alam mo yung mga maraming mga ano natin, businesses. pro-Pinoy idol natin na talagang mga nagkiklik kapag partners. Couple talaga, no? Yun din ang nakikita ko madalas eh. Pag nagtutulungan talaga yung couple, talagang walang imposible. Anyway, good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Paano po tayo nagsimula sa pagnenegosyo po ng bagoong? Sino bang sasagot? Ikaw po or ako? Kahit po sino. Ako na lang po. Kayo na lang po. Ano po, pre-pandemic, nagtatrabaho pa po ako nun as an ESL teacher. Dito rin sa... teacher po. ESL teacher naman po yun, ma'am. Sa Eastwood. So, paikli na po natin kasi baka next year pa po tayo matapos. Sige, madam. Sige po. Pagka ikinuwento ko pong lahat. Tapos po, may training ground na po kaming dalawa. Bali siya, nag-offer po siya ng bounty, ng di ba? Baka naman bounty. ng bounty fresh sa community po namin. Tapos, nagluluto siya ng baon meals. Mga frozen goods. Yes. Ang baon. Chicken. Opo, chicken po yun. Ng baon meals para sa mga office mates ko. Yung healthy na baon meals na may gulay, something ganun po. Tapos, ayun po, after that, nung nagka-pandemya na po nun dapat po, may flight po ako ng papuntang Israel that time. Kasi OFW din po ako. Na-cancel po yung flight. Ang trabaho niyo po sa magpa-pandemic. Yes po. Dapat ang trabaho niyo po, ma'am, ay Miss Sherry sa Israel. Naging hotel worker naman po ako doon sa Israel. Tapos, ikaw na nga magtuloy ng kwento. Bali, tapos po nun, hindi po siya nakaalis dahil na abutan siya ng lockdown ng pandemic po. So, bali, ang nangyari po, may mga frozen food kami sa chiller namin. Pinicturan niya yung mga manok, hotdog, mga tapos po, biglang may mga nag-order. Yes po, pandemic. Tapos, hanggang sa, pwede bang pati gulay, meron kayo? Punta na kami sa palengke nun, tapos grocery, pati walis, mga tsinelas. So, lahat na? Nag-service muna kami sa mga subdivision, sa mga Tapos po nun, matatapos na yung pandemic, nag-iisip kami ulit ng kasi nakakalabas na yung mga tao. Hindi na sila nagpapabili. Wala na magpapabili. Kasi syempre excited po silang... Lumuwas po yung kapatid niya tsaka yung pamangkin niya galing Pangasinan po, na may dalang bagoong. Kinukulit ko kayo sila. Tapos po nun yun, sinamahan ko po sila kung saan nila dadalhin yung ititinda. Tapos po nun September 2020. September 2020 hanggang November. Tapos umuwi na sila ng probinsya. Iniwan sa amin yung mga produkto po. Yung natira. Kasi parang emergency ata na bumalik sila. Yes. So pinasaulian sa amin. 7,500. 7,500. Tapos po nun, yun. Yung 7,500 po, ma'am, galing lang po yun doon sa, di ba po, pag may nagpapagrocery po sa akin, binabayaran po ako ng 300 pesos na service fee, nakakayam. Yes po, kasi window shopping po yung hobby ko. So, sabi baka po pwede daw magpa-grocery, magkano yung fee. Noong una po, ayoko talaga magbabayad. Pinipilit naman po ako. Service naman kasi yun. Yes, pero ang tanong ko, bakit ka nakakalabas samantalang yung iba hindi? Meron kang ID or what? Yes po. Yes. Kasi pagkain nun, essential di ba? Pinapayagan. Nakakuha po kami ng ID na, parang frontliner. Kasi sa mga senior citizen na kami yung naghahatid sa mga subdivision po. Kasi kung matatandaan natin, bibihirang nakakapasok sa groceries. At isa lang per family, isa lang ang lumalabas. Tsaka may scheduling po ng bawat barangay. Kami po, parang walang kami, parang pwede kami, araw-araw kami na basta papakita lang namin yung ID. Yung ID na frontliner kayo. Pero po, aside dun sa patuloy nyo po yung negosyo nyo,
Nagtuloy-tuloy din po yung pagtuturo nyo po? Or tumigil na po kayo noon? Di ba po, 2019 po, nag-a-apply na ako pa Israel that time. Hindi na po kayo bumalik sa pagtuturo? Gusto ko po sanang bumalik sa pagtuturo, pero parang yung path ko, talagang... Nalihis. Opo, talagang sa pagninegosyo na po talaga napunta. Kahit po nung nasa Israel ako, 2022, June, nakaalis pa po ako. Tapos 8 months lang po ako ng parang... Nag-ipon lang. Opo, kasi nakaipon na ako ng less than a million din po noon. Sabi ko, parang hindi na ako mapalagay. Sabi ko, ganun yung negosyo, paano yun? Di siya na lang ang sa negosyo. Tapos sabi niya, parang hindi siya okay na. Wala na siyang katuwang. Opo, parang sabi niya, mahirap daw. Ayun po, nag-decide ako na umuwi na lang. Pinayagan naman po. Alam mo, Diyosa, marami talagang na mga OFWs tayo na nai-interview dito na mas pinipili kahit mga nasa UK pa, di ba? Which is na tama. Iba yung, syempre, sweldo doon, di ba? Pero mas pinipili pa rin nila ang umuwi at mag-start na lang ng negosyo dito. Correct. Iba kasi talaga ang nasa Pilipinas ka. Pag nasa ibang bansa ka, akala mo okay lang sila doon. Pero yung hustling talaga doon, napakatindi. At gawain mo lahat, Joe. Dito makakakuha ka ng kasambahay Oo. Pero doon, never. Hindi mo maa-afford yun. Otherwise, talagang kailangan kumita ka ng limpak-limpak talaga doon. Doon mamumuhay ka talaga ng... Totoo. Yung kumbaga, mga hindi mo mag-isa. kayang gawin dito, gagawin mo talaga doon. So, kaya yung mga OFWs natin talagang mina-mindset na after makaipon, magne-negosyo na lang kahit na maliit na negosyo dito sa Pilipinas. Anyway, balik po tayo sa pagbabagoong. Yes. Ayan. Nung iniwan na po sa inyo, no, at kayo na po nagbenta, saan nyo po dinispose yung unang Iniwan sa kanila. Iniwan yung bagoong. Sa mga palengke po ng namin sa buong Rizal po na nagdi-distribute po ako ng mga bagoong na sinusupply po sa amin ng mga manufacturer po. Ayun. Kasi, Diyosa, kahit sa palengke sa amin sa Taytay, actually po, mga kababayan. Ayan, mga proper netizen, bumibili ako ng produkto nila. Ayan. At itong mismong produkto nila ang nabibili ko mismo sa sa yan mismong brand. Yes, yes. Baka sa kanila galing yun. Oo. Ayan. Yes po. Anyways, kasi lalo na sa mga taga-norte, essential ang bagoong, Joe. Talagang hindi walang meal na walang bagoong. Yan patakan mo lang ng kalamansi yan. Totoo, ulam na. Ulam na. Oo. At kung maalala ko nung bata ako sa amin sa Pangasinan, no, sis, ang ginagawa namin, parang niluluto lang yung bagoong, nilalagyan ng mantika, yun na yung pinang-uulam. Ako naman ginagawa ko dyan, ginigisa ko. Alam mo yun, may bawang, luya, bawang, sibuyas. Masarap siya. Oo naman, oo. Kaya more kanin na yan. Oo. At saka hindi lang yun, sabi mo sa Pangasinan, maraming isinasahog ito sa kanilang mga lutuin. Gulay. Lahat ng gulay namin, pakbet, yan, may bagoong talaga yan. Tapos nilalagyan lang ng isda. Dinengdeng. Okay na, dinengdeng. Isa yan. Inabraw, mga ganyan. Oo. Aside po dun sa bagoong, may iba pa po ba kayong produkto na bukod dito? Yes po, Ma'am Jo. Bali, may bagoong po kami, tapos may alamang din po. Tapos... ito yung alamang. Yes po. Tapos, ayun po, yung bagong venture. Actually, ma'am, na matagal nang nag-start si kimchi. May mga customers Totoo. na rin po, Ito na rin po ako. pong kimchi nyo, nagsimula pa nung pa kayo, nagbebenta po OFW? kayo ng Yes po. mga Matagal na po. gulay. Opo. Di ba nung pandemic na ikwento na? Saan mo po natutunan? Ikaw po mismo gumagawa ng kimchi, madam? Yes po. Talaga? Saan mo po natutunan yung paggawa? Po, ma'am, almost 12 years ako sa South Korea. Kaya, nakasama ko yung mga Koreans. Tapos, syempre, makukulit po yan sila Totoo. kahit na Oo. napaka-strict nila. O sabi sa akin pagka, ay,
wag daw akong tumakas. Mag-aral daw akong, or samahan ko daw silang. Oo. Ayun po, natuto akong gumawa ng Aba, di kimchi. authentic na Authentic, oo. Korean Yes, ng recipe na to. Correct. At Oo. yung nagagalit siya kasi tumutulong siya doon sa paggawa. Nagalit niya sa negosyo. Yes po. Diba? Yung ayaw niyang Tumatakas gawin, po ako. love na niyang gawin ngayon. Hindi kasi 'di ba nung naalala mo noon, Josa, kahit naman tayo, 'di ba nung pandemic usong Uy, lumalabas pa tayo para bumili niya na. Oo. At hindi kasi iba talaga ang health benefits din Totoo. ng nakukuha ng mga sa Sa kimchi. Sa mga nilagay na, sa kimchi. Oo. Napakaganda niyan sa sa gut. Sa Yes. kumbaga sa digestion natin. Yes, Diba? and yung nilalagay nilang chili dyan, yung vitamin C napakataas. Kaya ang dami talagang benefits ng kimchi. Saan ka po, ma'am, kumukuha ng mga raw mats mo o kumbaga raw ingredients mo pag gumagawa ka ng kimchi? May supplier po kami na talagang from Baguio talaga siya. Ng cabbage po? Opo, yung sa cabbage yung, po. Ano yan yung Pechay Baguio. Ay, tama, no? Tama po. Pechay Pechay Baguio po. Tapos, yung chili powder po, syempre galing po sa Korea. Kasi nag-research po talaga ako na Ay, oo. baka may local, parang po pwede akong i-substitute. Para Tapos, nag-try po talaga ako. Hindi po Compromise talaga, sa quality. hindi Iba po talaga rin- makuha yung lasa. Oo. Iba rin po kasi yung, yung chili from Korea. Iba rin yung chili from Japan. Kasi meron din sila, Yes di ba, po. magkakaiba. Oo. Kumbaga, yung pa rin ang ginagamit nyo, yung Yes po, talagang chili powder galing pa rin sa po ng Korea. Korea. Hindi po talaga siya mapapalitan ng local na natin dito. Kasi may mga local farms na rin po tayo dito. Tapos nagtanong talaga ako sa kanila kung baka po pwedeng i-substitute ko para mas mura. Yes po. Doon po kasi ako sa cost reduction para mas competitive yung price ko. Correct. Kaya lang Offer po, mo ng mababa. Yes po. But up until now po, gumagawa ko ng paraan para mas mabenta ko siya ng mas mura. Mas mura, Yes po. oo. Pero kumusta naman yung production ng kimchi mo? Since ito yung talagang original kanila, brand talaga nila. Nakakailang kimchi ka na sa paggawa? As of now po, 10 to 20 kilograms lang po per week. Yun Per pa lang. week, Yes oo. po, yun pa lang po. May mga sinusuplayan na po kayo niyang kimchi nyo, ma'am? May mga kumukuha na po ng tig 5 kilograms na mga restaurant, kaya lang yun nga. Sa mga restaurant po kayo Nagsusupply. Yes po. But unfortunately po, that time, kasi parang nakafocus ako sa bagoong. Kaya, eto ngayon, in-start ko po ulit yung venture. Ano lang po yun, this year lang po, tapos na-busy ako sa mga programa ng ating gobyerno na syempre nakakatulong din naman po sa amin, sa akin, sa negosyo po namin. Kaya, But anyway po, up until now, si DTI Rizal at saka si DOST, ayan. Ang tumutulong po. Opo, ang kaagapay. Yes po, sa pag ng packaging. As you can see, wala pa po siyang label. Oo nga. Yun nga Yes rin po. yung gusto ko itanong po. Pero, yung pong supply nyo sa Pechay Baguio. Baguio, wala naman pong, kumbaga hindi po kayo nagkakaroon po ng problema. Kumbaga, direkta pa rin hanggang ngayon po, direkta pa rin kayong kumukuha sa mga farmers natin sa Baguio. Marami naman din pong suppliers, ma'am. Kasi si Potpot nga po ay nagdi-deliver ng mga bagoong. So marami siyang kakilalang mga nagtitinda rin po ng gulay. So nasa palengke po kami. So hindi talaga magkakaproblema. So, hindi talaga. Opo, alam din po namin yung kung kailan kami bibili kasi bumaba yung price. Mga sikreto. Pero po ngayon, magkano ba ngayon ng per kilo ng Pechay Baguio? Sa ngayon po, yung current situation natin ngayon. Kasi ang sabi nga po, actually, kung totoo man, ang sabi ng DA, magmumura po ang mga presyo ngayon ng gulay. Oo. Yung totoo, ma'am, last Sunday po yun. Kaya lang hindi ako nakakuha. 33 pesos. Yes po, per kilogram. kilo. So 330 po yung isang Yung, bundle. kumbaga, Opo. isang Opo, plastic pack. yun eh. Opo. Oo. Para po mas mura. Kasi pag, siyempre po, isang kilo lang yung binili mo, mas mahal na siya. So kahapon, para po fresh yung madala ko dito, bagong gawa po ng chef at ng chef namin tsaka ako din po.
Bali 50 per kilogram po. Ang kuha nyo na. Sa ano na po yun, mama? Sa MLQ market. Ayun. San So, Tipolo. ibig sabihin, depende dun sa quality din yung presyo. Yes po. Tapos, ang paggawa po kasi namin ng kimchi, pinipili po namin yung mabigat po talaga siya. Para na- siksik. Hindi po talaga. opo. Para siksik yung, Yes po. yung gulay, yung pinakadahon niya. Pero actually dito sa ProPinoy may mga may mga naigisa tayo ng mga bagsakan, di ba Andres? Oo, po pwedeng kasi pag gano'n, mga Kadiwa stores, Baka di ba, sa DA, mas mura nilang maibibigay po sa inyo yung kanilang mga pechay bagyo. Pwede po kayo makipag-partner po sa... sa Kadiwa store po pala, yes. Oo, di Kadiwa ba? store. Yes po. Oo. At saka isa pa, yung po bang kimchi nyo, kasi yung iba hinahaluan din nila ng di ba, yung labanos na Korean radish din. Sa inyo po ba may Korean radish din po yung kimchi nyo? Ma'am, yung sa amin, ma'am, siya, pure cabbage po siya na may onion leeks lang po. Tapos may flavor po, kasi may change na po siya. Kumbaga, parang not your ordinary kimchi. Pero yung dala ko po dito, apple flavor lang po siya. Apple flavor. Opo, may apple. Dahil meron pong... Innovation po. Parang not your ordinary kimchi na meron po yung pear flavor. Kasi sa Korea po, nilalagyan po yan ng pusit na, yung parang binabagoong din nila yung pusit, di ba po? Yung Peppermint ojingo po, po ang tawag doon. Yung pusit po kasi nilalagyan ng asin. Peppermint din po nila, yes po. tapos So may mga strategies po yung mga Koreans kung naayon sa panlasa nila. At saka yung mga ganon, yung mga paglalagay ng parang peras, extract, gano'n Yes po. Parang yun din yung nagbibigay ng tamis. Yes dun po. sa, Instead po na sugar, yung sugar talaga, parang table sugar natin, yun na lang pong prutas. So, yung fruit na nilagay mo dyan, ikaw pa lang ba yung gumagawa o marami na rin gumagawa na may apple flavor, ganyan? Hindi ko po alam kung yung mga competitors po, hindi ko alam kung ano yung mga Pero sa iyo, sa pagkakaalam mo, ikaw yung sa akin pa po lang. kasi, gusto ko po kasi lagyan ng prutas din, pati yung yung mga prutas natin dito sa Pilipinas, para may twist po siya, tsaka para pang Pinoy na din po siya. Parang Atin to. Opo. Oo. Sekreto naman sana. Pero, sige, itatry po namin yung avocado as parang base niya. Kasi normally, malagkit powder po yung niluluto namin para maging parang maging malapot siya. Yes po. Yes po. Pero, syempre po, dahil na rin sa mga programa ng ating gobyerno, ng DOST, DTI Rizal. Yes po. Kaya natututo po ako. Ganun po. Kaya ayun nga po, i-innovate po namin yung aming kimchi. Ayun. Kasi, Diyosa, naisip ko lang din, kung kasi ang mahal ng Korean radish, di ba? Totoo. Yung isang peraso, minsan bumibili ako, nasa 100 plus eh. Yes po. Pwede kaya na gawing, yung labanos natin dito? Kasi minsan may time na mura din naman ang, ang labanos. Lalo ngayon na may announcement na magbababaan ng presyo. Baka sakaling, yung labanos, kumbaga yung labanos natin, ang Gawing kimchi po. Gawing Yes po. kimchi. Diba? Lang po, sabi nga po ng isang mentor namin sa KMME, yung aming kitchen ay aming playground. So, play. Correct. Oo, laruin mo ng laruin. Yes Kailangan po. kasi pag nasa negosyo tayo, malikot yung ating isip. Yes. Tama. Oo, kailangan advance siya. Kung ano yung naiisip ng competitor, mas advance ka dapat. Parang Oo. isipin mo yung kunyari ikaw yung kalaban mo, yung sarili Totoo. mo yung kalaban mo, Oo. di ba? Ano ba yung pwedeng mo pang mai-offer o maidagdag doon sa yung mga produkto. Dito po sa kimchi po na ino-offer nyo, may mga reseller na po ba kayo, ma'am, na talagang kumukuha sa inyo? Meron na po, ma'am. Nung ako pa lang po kasi may co-owner na po siya, ma'am, na nasa Korea. Bali, college best friends po kami. So, since second year college, up until now, magkaibigan pa rin kami. Tapos, dahil nga po, ang puhunan namin ay nasa Bagoong,
So sabi ko, tingnan mo best, ang dami kong orders, pero hindi ko siya kayang I-produce. mag-isa. Kasi, marami na rin po akong ginagawa. Yung mga assistant ko po, mga on-call lang naman din po sila. Tapos sa paperworks pa po yun. Tapos yung sa helpers naman po ng bagoong, sa mga taga-buhat po, ganon. So, ayun po, ginawa niya po ng paraan. So, up until now, nakagabay po siya. Naniniwala So, partners po. kayo. Yes po. Naniniwala po kasi ako na no man is an island at marami na pong mentors ng KMME at saka ng iba pang programa ng ating gobyerno na nagsasabi talaga na hindi ka uunlad ng mag-isa ka lang. Totoo yun. Ayan. Pero yung packaging natin, madam, anong plano natin sa ganyan? Wala pa siya, Ano po no? yung sinadjust po ng po? DTI or DOST po? Kahapon po, na-meet ko yung consultant po ng DTI na si Sir Romel, and then tomorrow 10 a.m. meron po kaming consultative meeting with the DOST. Online lang naman po yun. And then after that, tsaka po kami, about yun sa packaging, ma'am, sa label, tsaka sa logo, kasi may DOST, may DOST artist po kasi. So, all for free. Diba? Ayan, DOST, hello Ba't po. talaga mag-mentor ang Yes DOST? po. Opo. DOST Rizal, DOST Rizal and DTI Rizal, maraming salamat po. Shout out po sa inyo. Ayan. Maganda siguro, Diyosa, sa packaging talagang nakalagay dun sa may likod. Yung mismong benefits. Correct. Yan. Isa na ilagay natin Kasi yung benefits karamihan ng din sa mga Pilipino kimchi. ngayon, conscious na kung ano yung ini-intake, Tama. conscious na kung anong kinakain. So, yun yung edge. Siguro, ilagyan mo talaga ng mga benefits. Oo. Tama, Joe. At Oo, saka, di ba? nagbabasa na ang Pinoy ngayon eh. Oo, yun. Oo, dahil kain lang ng kain. At saka ang kimchi, ayan, kung tatanungin nyo naman ang shelf life niyan, mientras tumatagal, sumasarap. Ay, oo nga Diba? pala. Yun din ang tanong ko. Oo. Kasi meron akong nabibili minsan sa isang Korean store na iba na yung lasa niya. Parang kung Saan ba talaga siya dapat i-store Ilagay, sa, oo. sa ref, sa refrigerator po? Ma'am Jo, ngayon po kasi okay lang pong nakaganyan siya kasi po kakagawa lang po kagabi, binabad namin sa brine, tapos kanina, tsaka namin siya ginawa. So, pwedeng one day nakalagay lang po siyang ganyan. Pero ang ginagawa ko po talaga, Temperature. chiller pa rin po talaga. Kasi wala naman pong winter dito sa Philippines. Kaya po talaga, ang best po niyan talaga, ma'am, ay naka-chiller lang po siya. Sa so, chiller pag lang po. nasa chiller siya, gaano katagal yung life naman niya? 6 months po. Okay. Ayun. 6 months. Kasi kung halimbawang masusubukan niyo pong kumain ng kimchi, yung 6 months hindi naman aabot ng 6 Totoo. months yun eh. Yes, Kasi totoo. maraming Kay Alex daw, isang araw lang. Kay Engineer Alex, sabi, isang araw lang daw yan. Pero kasi maraming aside sa pwedeng side dish, di ba, may mga pwede kang gawin dyan. Pwede mong Actually, kimchi rice. nilalagay Oo. din yan sa noodles. Oo. Pwede nang ilagay sa noodles na instant. Soup, di ba? Oo. So maraming po pwedeng mapaggamitan. Ayan. Kung ayaw niyong kumain po ng hilaw, di ba? Kumbaga, pwede niyo namang isama sa mga lutuin niyo. Oo. Sir, kayo po, paano niyo po natutulungan si Miss Sherry sa pagma-market po ng inyong mga produkto? Mga barkada. Bali sa pag-deliver po. Pag may mga online na kaya pong abutin ng po namin, ng destination po. Kunwari sa mga Metro Manila lang, Pasig, Marikina, within Antipolo. Kayo ang gumagawa. Siya Pero po yung pagka sa mga... Paano po, meron kayong ano na po yung dala nyo? Pick up? Ano po? 4 wheels po. Bali, lang po. Sedan. Sedan lang po na yung mga konti lang po. Pagka maramihan na po, ginagamitan namin ng mga Lala moves po. Ayun, yung pagka maraming order po sa Opo. inyo. Yung mga, may na po ba, kumbaga, sabihin na, uy, sa inyo na po ako kukuha, kumbaga, kayo na nagpapabook nun. Kung halimbawa yung maramihan, bawa isang Pick up. Pipick upin na nila. Isang box container. yan di ba? Ano po, ma'am, depende po sa arrangement po namin. Minsan po kasi si buyer na yung nagbubuk, para siya na rin po kasi magbabayad doon. Tapos minsan po, ako po yung nagbubuk. Depende po sa
sa customer kung techie or ano, or depende po sa gusto nila. Kasi ang ginagawa po namin, kung ano po yung gusto ni customer, request niya, ganun na lang po. Binibigay po namin hanggat kaya po. Miss Sherry, handa na ba tayo? Limbawa, doon sa kimchi mo, since wala namang brand ikaw na nakalagay dyan. So, halimbawa, nag-request siya na pwedeng igawa mo ko, pero gagawin ka ng brand ko. Rebrand nila. Ready ka na ba sa ganon? Hindi pa po Halimbawa namin ako, DJ napag-uusap. Jo sa kimchi. Kimchi. Oh. Hindi pa po napag-uusapan, pero okay lang po sa akin. Kung ako po yung tatanungin, kasi ako naman yung Totoo. mag-decide. Dyan ka lalaki, di ba? Opo, ako naman po yung mag-decide. So, yes Open. po. Opo, yes po tayo dyan sa rebranding. Oo. Nabanggit nyo, Miss Sherry, kanina na nagsusupply kayo sa mga sa mga Restaurant. restaurant. Yes na, po. Yun yung ginagamit nilang kimchi. Opo, Sa side kanila, dish po. Side dish, bilang side dish. Pero, mas maganda kung, sabi ko niya, merong kayong meeting with the DTI, ayan. Kung, di ba maganda rin siya sa bote? Yes. Kumbaga, yung procedure, syempre, tuturo naman sa inyo ng DTI yun, at saka ng DOST kung paano mag-bottling, di ba? Yes, So, baka po pwedeng mag-display na rin kayo, di ba, dun sa mga restaurant na Ayun. kumukuha din sa inyo, di ba? Magandang concept po yan. Oo, kasi di ba kung halimbawa ako kakain ako, di pa pwedeng nagustuhan ko yung kimchi, di ba? Totoo. O pwede akong bumili na lang mismo na nakalagay sa Naka-display na rin doon sa restaurant. Oo, di ba? Kasi may mga Korean store nag-o-offer na ng ganun. Pagkakain mo, may freezer na sila doon, may chiller na sila. So, pwede ka na mag-uwi after mo kumain. Pag nagustuhan mo, kasi may mga kimchi na ito, maalat. Merong kimchi na sobrang Sobrang anghang. Oo, So, tama. depende sa panlasa mo eh. So, kung magugustuhan mo, kuha na lang sa chiller nung store. Yes Pwedeng ganon. Ito po bang kimchi nyo, ma'am? Hindi siya, kumbaga, gano'n ang level ng niya, ng anghang niya, ng spiciness niya? Ano po, may customized kimchi po kasi kami, ma'am. Pag halimbawang sinabi ng buyer na doon siya sa mild, hindi siya masyado sa maanghang, yung kimchi po namin, hindi siya gano'n kaanghang. Pero pag sinabi ng buyer po na gusto nila ng maanghang, nagbibigay na lang ako ng extra na chili powder po. Ganun po yung strategy na ginagawa ko, nagpapadala po ako. So, standard mo talaga yan. Tapos Yes kung po. gusto ng additional, powder na lang. Yes po. Kung halimbawang mabibigyan po kayo ng ng pagkakataon, might as well na gumawa po kayo nung kunyari mild, di ba? Spicy. Super spicy. Yes po. Para may kumbaga kakainin na lang, ready Yes to eat po. na lang Yes ng po. ng inyong customer. Pero Miss Sherry, naka-encounter ka ba dati na, halimbawa kasi, given na napag-aralan mo na sa Korea, pero naka-encounter ka na ba na nagsabing, hindi naman masarap yung kimchi mo? Yes po. Talaga? Yes. Paano mo po hinandle yung ganong challenge? Ngumiti lang po ako sa kanya. Ay, ma'am, baka po hindi lang po kayo sanay sa lasa. Ayun po, ganun lang po yung ginawa ko. Pero gusto niyo po next time bigyan po ko po kayo ulit para matikpan ninyo. Ganun. May Para- binago ka ba doon sa reaction ng taong yon? May binago ka ba doon sa recipe? Sa recipe, oh. Ano po, ma'am, ang naisip ko po kasi na reason nun, ma'am, hindi niya nilagay sa chiller. Kasi dapat po talaga, ilalagay muna sa chiller Para bago best- bago po siya kainin. Hindi po kasi siguro po excited po siya kasi senior citizen po. Aha. Sa At saka baka talagang hindi sanay nga kumain ng Yes kimchi. po. Kinain po niya siguro kaagad. Kaya sabi ko sa kanya, igawa ko po kayo tapos igawa ko po kayo ulit kahit na parang bigay ko na yon sa kanya. Pero parang sinigurado ko na malamig talaga that time po. Oo. Yun po yung challenges, ma'am, ng Ng pagbenta po ng kimchi. Sa ngayon po ba is yung pagbebenta niyo po ng kimchi is gaano nakarami yung production niyo? Paano po ba kayo gumagawa everyday or 3 times a week? Paano po? Twice a week po sa ngayon, ma'am. Ng 5 kilos to 10 kilos. Yes po. Ilang po yung yield niya?
kung halimbawa 5 kilos po ang gagawin nyo pong kimchi. Ito po, per ano po to? Per kilo? Ano po, 1 kilogram po siya, ma'am. Pagka 400 grams, ma'am, inaabot din po siya ng ilang packs, ma'am. Din, nag-start po ulit kami ngayon ng venture. Kaya, dati po kasi parang nasa trial and error stage po ako that time. Pero na-orderan po ako ng isang restaurant sa Antipolo. So, Ibig sabihin talagang masarap? Yes po. Sabi ko, so itutuloy ko na to. Ilalaban ko na to. Ayan, ma'am. Tapos, sa ngayon, ma'am, mag-start pa lang ako. So, hindi ko siya, wala akong record kasi starting all over again. Ayan. Sa ngayon po ba, 1 kilo lang po ang available nyo po? Meron, nakapack? Ang ano po talaga namin, ma'am, 400 grams po talaga kasi para 100 pesos lang po siya. Kayang bili ng lahat. Yes po. Affordable. Yes po. Bakit hindi nila po natin anong eksaktong 500? Kumbaga kalahating kilo. Ma'am, kasi dati po, yung microwavable po na ginagamit ko is pang 500 grams po siya. So, kailangan, hindi po talaga Hindi siya... hindi siya mapupuno. Yes po. Meron po siyang space for fermentation kasi continuous fermentation po yan. At mas healthier pagka... Mahilig po kasi ako sa fermented foods. So, habang humahaba po ba yung fermentation, ano siya, umaalsa or nagsishrink? Umaasim. Parang Yes po. Tapos meron siyang parang liquid po. Ganun. Pero inimix mo lang po siya. Nagli-liquid siya. Opo. Kaya kailangan may room pa para dun sa liquid. Yes po. Tama po ba, yung kimchi na, kumbaga, mas na-ferment siya sa room temperature? Yes po, pero kailangan po talaga malamig, ma'am. Sa Korea po kasi yan, ma'am, ibinabaon sa ilalim po ng lupa during the winter. Para malamig? Winter season po, opo. Opo, sa ilalim po, kasi di ba po may snow po sa lupa. So sa ilalim po talaga ng lupa siya ibinabaon. But year 2000 pa po yun, ma'am. Ngayon may kimchi nandiyango na po sila sa Korea. Saan niyo po nilalagay yung mixture niyo po ng kimchi? Sa isang container po. Opo. Container lang po siya na plastic container kasi hindi po pwedeng aluminum po doon, ma'am. Hindi po pwedeng aluminum po yung Aluminum? Opo, hindi po so pwedeng. mag-react siya. Yes po, yes po. Mag-react. Pero sa plastic, hindi siya... Hindi po. Talagang plastic po talaga yung required at saka yung nakabote po ang... Kasi iniisip ko, nakalagay siya sa tapayan. Sa tapayan. Yung malaking, anong tawag doon, yung parang paso na... Parang earthen jar po. Hindi ko po yun natatry, pero gusto ko po siyang itry kasi para din bagoong din naman po yan ng Korea. Kasi baka mamaya iba yung maging, kumbaga, quality, tsaka lasa niya pag sa mga ganun, mailagay. Ito pa yung tanong ko, pag nakabote ba, mas matagal yung preservative na nilalagay kaysa na naka-plastic? Kasi minsan yan yung mindset ng mga taong walang alam eh. Pag feeling ko, pag nasa garapon siya, ang daming preservatives nito. Mas tatagal. Mas tatagal, oo. Pero yung naka-plastic, parang feeling ko magaan siya. Ito na lang, nasa plastic na lang ako. Wala naman. Parehas naman. Opo, wala naman po kaming nilalagay na preservatives. Parang mas maganda po kasi, mas presentable pagka sa bote. Kaya lang po iniisip ko din kasi yung costing. Correct, oo. Costing. Ang mahal na ngayon ng mga bote. Yes po. Anyway, yung ano nyo po bukas, meeting nyo, regarding po doon. So, matutulungan tayo ng ating DTI tsaka DOST. Yes kaugnay po dyan. Since ito pong bagoong na alamang, tama po, iisa lang po ang pinagkukunan nyo po niyan. Yung bagoong alamang. Magkakaiba ba yan, Jo? Yung bagoong nadala nila? Oo, ito'y isda. Ito'y alamang. Di ba? Itong nasa yung alamang taas ay... na pang... Pero yung apat pare-pareho, pangmangga. Pangmangga. Oo, di ba? Iisa lang po ba yan pinagkukunan nyo? Or... nagluluto din po siya ng alamang. Ito sarili niyo po yung alamang. May manufacturer po kami ng alamang. Parang rebranding po namin yan. Yung alamang po. Pero nagluluto rin po siya. Pero pang masa po, pang palengke po. Opo. Ito din naman po, pang masa. Pero medyo pricey po siya. Ba't hindi na lang po yung sarili nyong gawa ang i-market natin? Yes. Para mas, kumbaga,
mas makamura kayo. Kumbaga, mas kikita kasi kayo, di ba? Yes Kapag sarili nyong gawa. Tsaka Kaysa yung mas malalaro kayo. nila yung presyo, Jo. Oo. Kasi sarili mo na siya. Ano bang dahilan mo? Sa ano po, sa production po. Sa... Mahirap mag-isa. Wala po kaming Feeling ko, komisaryo. sir, mag-start na kayo mag-mindset ng Oo. production talaga. Magdadagdag talaga Talagang- kayo kasi lalo na nag-guest na kayo sa mga Ay, nako. ganito. Nako, dadami na po yan. Dadami na po ang order sa inyo, for sure. Pero kasi sir, kung gumagawa po kayo ng Sir Pot, gumagawa po kayo ng bagoong alamang, saan po kayo kumukuha ng ng supply niyo ng bagoong? May supplier din po kami ng alamang eh. Mm-mm. Galing pong Bicol yung ibang alamang, ma'am. galing po kasi, Bicol. opo, iba-iba po kasi, ma'am. Bali, ang nangyayari po kasi, pag nauubusan dito sa norte, Saan pong sa norte po? opo, meron din po kasing alamang sa Pangasinan. Pero hindi po kayang, hindi Yung po parang ka, kulay orange yun, di ba? Yung Yes. Parang pink. pink. Oh, pink Pink pala, siya. pink. Oo. Oh, sorry, pink. Ang Bicol naman, ang bagoong nila doon, orange naman. Yes So, Tama ba, orange? Yes, orange sa Bicol kasi may nagpadala sa akin galing Bicol. Pero sa amin, sa Pangasinan, pink talaga siya. Yes po. Tapos, yung may matabang na tinatawag na alamang sa Pangasinan. Ano naman yun, Medyo Rosa? lighter ang pagka-pink. Mm. Ang maalat na alamang ay dark ang parang reddish na siya. Kaya Hindi ba, marirecognize yun? mo. Hindi ba dahil kinukulayan nila or ano? Sort of, yes. Kinukulayan. Pero kasi di ba Kinukulayan talaga siya. kinukulayan. Pero kasi di ba sa Pangasinan, isa rin sa mga produkto doon asin. Asin talaga. Oo, asin. At saka known kami as may best na bagoong. Hindi ko lang alam, Sir Potpot, tama ba yun? Best bagoong ang Pangasinan? Yes po. Yes, oo. Siyempre, patatalo ba tayo? world's best po talaga. World's best bagoong. Ayan. Pero may pagkakaiba po ba yung kasi 'di ba magkaiba ng kumbaga proseso ng paggawa ng sa norte tsaka sa Bicol, 'di ba? Hindi po ba makakaapekto 'yon? Syempre parang iba yung lasa nitong bagoong nila Iba ngayon. O iba Oo, ngayon, parang 'di ba? nagbago. May mga ganun ano po po ba? kasi yan, di ba po hindi po kayang isupply ng norte, ng Lingayen po, basta sa Pangasinan po, ang alamang sa buong Pilipinas. Totoo. So, ang nangyayari po, yung galing Bicol, dinadala pa pong Pangasinan. Ganun na po yung nangyayari. Ganun na ngayon. Opo, doon po nila So, pinoproseso. ibig sabihin, ay nako ha. May ganun augmentation na pala, pang ha? Bicol. Nanggagaling na pala ng Bicol. Kaya kailangan mong tanong, galing ba to sa Lingayen? Oo, ganun pala. Yan. Bali ma'am, yung paggawa po kasi ng alamang special, yung paggawa, yung proseso po kasi yung skill talaga doon. Kahit po saan galing yung isda or yung alam yun. Opo, or yung In hipon. in short, hindi mo na ma-recognize kung galing Bicol or galing Norte, Yes. Lingayen, kasi depende sa pagtimpla. Kumbaga Yes po. sa pagluluto Oo, niya. paggawa ni Sir Oo. Potpot. Sir Potpot, saan niyo po niluluto? Sa isang malaking malaking kawa po. kawa pa. Kaya po Oo. nung nagluto ako ng marami, naamoy po sa mga Ay, oo. Alam mo bang nag-try din ako niyan? Ilang kilo po ba yung niluluto niyo? Kumbaga ilang kilo yung sa Mga isang 15 lutuan? po. 15 kilos. Mga nakakatatlong po ako nun. 3 ulit. Kasi marami po akong order, umabot ng hundreds po pag Grabe, no? nasa may nilalagay po siya sa may peanut butter na Hindi plastic. naman po nagreklamo ang kapitbahay. Medyo. Hindi, nung sila na bibili po. Bibili pa sila. Kasi hanggang court daw naamoy eh. Kasi yung nga po, 3 hours kong inahalo-halo eh. Totoo. Tsaka kailangan nakabantay ka doon. Opo, Kasi maano yung masusunog masusunog yun. yung Lalo pag ilalim. nilagay na po yung asukal. Tama, oo. Siya po lahat gumagawa ng Grabe, no? At mula saka- pagluto, packaging. Totoo. At saka maproseso din. Kasi yung bote na gagamitin mo, kailangan mo pang pakuluan siya. Ano ko tawag doon, tatanggalin mo yung mga bacteria Oo, niyan. kailangan mo diba? pakuluan bago mo palalamigin mo ulit. Maraming proseso. Ayan, Kaya sakripisyo talaga. Tama, matutulungan kayo ng DTI Yes sa po. May training kasi sa yan. training sa pag-preserve, tamang preserve ng bagong sa mga bote. Pero meron din po bang may spicy, May flavor. may ano ba kayo sa Bali, bagoong? classic lang po yung ginagawa ko. Para sila na po yung mag-ano. Kasi wala po akong parang pa po nun eh. Kumbaga sa makina po. Kaya classic kung lang po yung regular na sila na lang po yung yung
Pero yung sinusupply mo po sa palengke, wala ding pangalan siya. Kasi, Meron po, nagpa-print Nagpiprint sa printer. ba't di ka po nagdala, sir? Ikaw talaga. Sana dinala mo dito Oo, yung isang pot-pots, bagoong. bagoong. Oo. Pero sana meron din kumbaga, yun it goes hand in hand, 'di ba? Pag may original, merong Spicy. Oo. Kasi Diba? nag-try din ako niyan, Jo, ng bagoong dati. Nagtinda ka? Sarili ko. Panggamit. Tapos, kasi syempre taga-Pangasinan ako. Yes po. Tapos, totoo yung sinasabi ni Sir, umaabot sa kapitbahay hanggang sa mahihiya ka na lang kasi, nagluluto na naman sila. Tapos, nagpupuntahan talaga yung langaw. Yun yung concern Oo, dyan. So, yun kailangan lang. talaga yung facility na ano ba tawag dyan? Basta yung paglalagyan mo ay secured dapat. Yung kitchen. Kasi Yung siya, kitchen. yung na-attract yung Yes, di ba? na-attract siya ng sa amoy. langaw. Pero sa mga tao, gusto, napapabili, naghahanap ng ng manggatuloy. Kasi ang bagoong yan ulam na kaagad di Totoo. ba? Ulam ng mahihirap nating mga kababayan natin at masarap yan pagka talbos, at saka sa Ay, hindi lang, talbos, talong, okra, lahat, di ba? Napakasarap ng mga produkto po ninyo. Anyway, magkano po ba? Ayan, dito na tayo sa presyohan. Presyo. Oo. Magkano po ba muna ang inyong kimchi? Ako na po sasagot. Yung 1 kilogram po ay mabibili nyo for only 250 pesos at ang aming... For 1 kilo. Opo, na po yan, 1 kilogram na po. Ang 400 grams po ay for only 100 pesos po. Madami po ba kayong dala ngayon? Maraming bibilin si Jo. At hindi lang po ako, marami ditong mahilig Kasi sa yung isang kimchi. kilo kay Jo, isang araw lang talaga sa kanila yan. Kasi yung mga anak niya mahilig din sa kimchi. Actually, pati kami din. So, ito Lahat. yung 1 kilo. Ay. Yes po. Uy, yung texture niya, ganda. Kumbaga, resealable pa siya. Yes po. Nasa resealable pouch. Oo. Ayan. Dito mo naman po sa mga bagoong isda. Tama, no? Bagoong isda. Yes po. Boneless bagoong isda. Magkano po ang Siya po ang Benta. bentahan nyo? Bali dito po sa JP po, binibenta lang po namin ng 20 pesos po. Ito Sa po. retail. Retail na po yun. Opo. Opo. Pagka wholesale, Pag may mag-message po sa inyo na nanonood ng Magkano Pro Pinoy at wholesale? gusto pong mag-resell ng mag-resell po ng inyong mga Mas produkto. mababa po Mas pagka mababa pa. pagka retail po, per piece na lang po 20 po yan isa. So, sa volume sila siguro magkakatalo Oo. pagka mag-usap na lang kayo kung sakaling sa volume nyo mas marami, siguro mas makukonsider ni Sir Potpot na mas mas mababa mura siya. po. Yes po, Pero mas may mura po naman talaga. po kayo, kumbaga may minimum order kung sakali po na gusto ko pong mag-resell ng nyo, halimbawa ng kimchi. Meron po bang minimum order? Pag around Antipolo lang po, wala naman po. Kahit 2 boxes, 1 box, dinideliver po ni Potpot for free. Free delivery na po. Sa yun. isang box ilang po ang laman? 24 bottles po. Bali... sa bagoong. Opo, yung sa JP Bagoong po, bali 390 pesos po na bibenta namin ng isang box. Tapos 24 bottles na po siya. Sa ano po, sa kimchi po, pagka gustong mag-reseller, Resell. may minimum order naman kayo, wala naman po. Ano po, 5 to 10 kilograms po talaga. Pagka, Parang isang batch nang gagawin mo siya. Yes po, Isang opo. batch. Isang Yes po. production mo lang. Yes po. 5 to 10 kilos. Okay. Pag gumagawa po ba kayo, Miss Sherry, ng kimchi, by order lang? Or talagang, kumbaga, Regular. may pasobra kayo, kumbaga? Ano po, ma'am, may display po kami sa physical store po namin sa New Antipolo Public Market. Ayan, meron. May invite physical niyo po, store oo, pala may sila. physical- Announce natin. Saan po yung located yung physical store niyo po para po sa kabati na nating mga tagapakinig at Ano nanonood po, ngayon? sa D66 and D68, ground floor, New Antipolo Public Market, Kalayaan Street, Sumulong Highway, Barangay de La Paz, Antipolo City, Rizal. Tapat lang po kami ng Robinson's Antipolo Place.
Ayun. At saan naman po, kumbaga, itong mga bagoong kasi natin, alam mo, Miss Josa, mabenta yan sa mga pasalubong sa Correct. sa abroad. Oo. Nakakarating naman po, kumbaga, may mga order sa inyo na, ay, ipampapasalubong ko or dadaling ko. Yung mga OFWs natin, mahilig sa Yes sa po. mga Hawaii and Canada po, nakapagpadala na po kami doon. Biruin mo yun, Josa. Yung mga ganyan, wala na mga bifad-bifad yan, ano? Meron po. ma'am. Meron talaga. Opo, FDA, may FDA po ang Bagoong. yes po, meron Oo. po. Tapos papa-FDA nyo na rin. FDA na nga pala ngayon. Yes po. FDA, pati yung kimchi, ni FDA din? Bali, yun po yung, kaya po ako nakasali ngayon sa iForward Philippines ng programa po ng ating gobyerno, ng OWA at saka ng DOST. Ayun, para na nga din po, Makapag-apply ng opo. Kasi qualification. may benefits po yung mga OFW na dumating dito ng 2021. So 2023 po ako dumating, so qualified po ako. May matatanggap po kaming 150,000. Oh, wow. Hindi na po yun, hindi na po namin siya, non-refundable na po. Hindi na po namin isasauli. Tapos meron pang karagdagan na sa phase 2 naman po na 350,000. Tapos after 6 months pa po namin huhulugan yung so napakalaking tulong po talaga pag malapit na din po yung graduation namin sa July 24. Kaya napakalaking tulong po talaga. At saka ang DTA Rizal po talaga ang nag-endorse po sa akin kay DOS. Hindi ko po talaga alam yung iForward na programa. Ang alam ko po kasi pang sea-based, pang mga seaman po siya. Tapos tumatanggap na pala sila ngayon ng mga land-based po na OFW at mga dating OFW po. Ayun. Kasi sa pag-coordinate nyo sa mga ahensya ng gobyerno, katulad niyan, nagluluto rin kayo, sabi nyo nga, ng Sir Potpot ng bagong. Matutulungan kayo sa mga gamit ba? Sa mga equipment? Yes po. Diba? Yes Para po. mas mapadali yung production. Yes po. Sa ngayon po ba, on-call lang yung mga tauhan po ninyo? Or ano po? Regular na sila? May regular kayong kung may regular kayong mga tauhan? Isa pa lang po yung regular na kasama po namin sa paggawa ng kimchi dahil hindi ko po talaga siya kakayanin. Tapos kaming dalawa po, worker din po kami ng negosyo namin, syempre po. So 3 lang po kaming regular. Tapos meron po kaming sa bookkeeping at saka sa yung pag-file po ng tax, outsource po yun. So binabayaran na lang po. Pag kailangan lang sila, Yes lang po. pino-forward. Yes po. Tsaka syempre pag nagre-restock kami ng inventory, kailangan namin ng driver po ng truck, pahinante. So yun po yung mga sinuswelduhan po namin. Tapos sa community naman po, mga helpers po, every time Mga kamag-anak, ganyan. hindi naman po, mga barkada okay. po niya. Bali, kunyari po, meron kaming, pag dumating po yung bagoong namin dito na isang truck, so mga 2 hanggang 3 tao yung kailangan namin. Tapos pag, kunyari po, may deliver kami na 100 boxes, basta po sa Rizal. So, gano'n na pala gumagana yung bagoong nyo? Truck na talaga yung load? Yes po. Malakas na siya kasi talaga sila- pala. Bali 800 po. 800 na To 700 boxes. boxes. Kasi nga sila yung nag-susupply sa mga palengke sa katulad Sa sa Rizal. Rizal. Ilang bayan niya na susuplayan nyo. Sa Rizal, ilang bayan na po yung nasusupply 16 po. Biruin mo, Diyos. Maliban pa dito sa NCR. Pasig tsaka Marikina po. Pumupunta na rin po ako sa may Guadalupe, sa po. Kaso nga lang po, Lumalabas na yung kayo. Sa farmers po. gasolina lang po na medyo kaya Ayun. sabi ko, Masakit lang sa... hindi ko na mas pumokus po ako sa Rizal para po sa transportation po namin na pero expenses. kung halimbawa naman, Sir Potpot, na kahit outside ng sa Rizal, kung sasabihin naman na, sige, di ba, Yung volume. shoulder naman ng ng bumibili, yung Hindi. yung SF, yung shipping fee. Hindi daw, Hindi po. Joe. Ay, hindi. Iba. Magkakaroon na lang po kami ng minimum order po nun para Makuha makuha ko yung namin, Shipping fee. shipping. Tapos lalamove po namin, ginagawa na lang yung service para Yung pag-deliver. Hindi ka na rin Opo. kasi nga,
Ang sasakyan lang pa lang po namin as of now ay sedan lang po. Wala pa po kaming L3 or truck. Yung malaking truck po, yun po ay pinapahiram din po sa amin ng manufacturer namin. Ngayon na nag-guest kayo dito sa Pro Pinoy. Ako malalaman na ng taong bayan yan. Buong mundo. Hindi lang buong Pilipinas ang nakakaalam na masarap ang kimchi at saka ang piniran yung bagoong. Yes. Pero kayo din po ba mismo nagbabagoong din, Sir Potpot? Siyempre Yes po. po. Ayun po Ayun. yung favorite kong luto, yung pakbit po. Yung mga bilog na talong sa ampalaya. Ganun Okay. Bilog sa na kamatis. Pangasinan, yung mga bilog na ampalaya. Yes po. Kasi Bilog mas na- daw yun yun yung parang classic, yung tawag dyan? Native? Native. Oo, native. Hinog- Yung mga maliliit na bilog. Hinog na yung kamatis naman, daw po yung hinog na kamatis po yung sikreto ng masarap na pinakbet. Tsaka syempre ang ating boneless bagoong. Especially yung ngayon, paano po ngayon ang ginagawa nyo? Dahil ang kamatis ngayon, napakamahal. Ayun Diyosa, nagluluto kayo ng ng alamang. Ay, alam ko, Paano? hindi nilalagyan ng Hindi na kamatis. ba nilalagyan ng kamatis? Hindi. Kasi yun makakapagpadali ng life ng kahit anong iluluto mo yung kamatis. So, lang yan, salt, sugar, at Sibuyas, yung mga ingredients ganon. lang. So, Garlic, madami. Kasi napakamahal ngayon ng kamatis, grabe. Ay, yun ang hindi ko Oh, kabisado. ginto. Magaling magluto Kamatis si ngayon. DJ Jose. Alam na alam. Pag taga Pangasinan talaga, kaya nagluto talaga ako niyan. Kaya alam ko kung paano iproseso. Dapat magnenegosyo ka niyan. Oo, nag-try talaga ako. Madami ng order yan. Umabot na nga sa Hong Kong Kaso, yun nga yung dahilan. Tapos ako lang yung marunong, ako lang yung gagawa. Medyo mahirap. Kaya tapos nagraradyo pa ako. Pagdating ko dito, amoy bagoong ako. Ganyan. Yun ang yung minsan pag nagluluto ka, dumidikit sa... Dumidikit talaga. Hindi mo alam kasi na-immune ka Pero pagka harap mo, punta akong bangko, biglang nagganyan yung teller. Sabi ko, naisip-isip ko, baka mabaho ako. Tapos tinanong ko kay Josh, sabi ko, bakit gano'n na gano'n yung teller? Yung pala, amoy bagoong Amoy ako. dumidikit sa... Kasi hindi mo alam hindi mo mamamalayan kasi nagluto ka nga. So, sanay ka na sa amoy, di mo na mamalayan, amoy bagoong ka na rin. Ayun. Pero sabi nyo nga kumbaga open naman kayo sa mga sa mga possibilities syempre, no. Katulad niyan, kung sakali na mag-boom yung i-pursue nyo po yung Sir Potpot, yung bagong na niluluto Correct. mo. Oo. Kasi may yan, kumbaga nasimulan mo na di ba? Andyan ka na po mo na, kumbaga todo mo na. Ma'am, bali kaya ako po hininto, nagtaasan po yung presyo ng asukal tsaka ng Isa din yan. Kaya mantika. naman tayo. Tapos pagdating sa palengke kasi, talagang grabe kang tawaran, kasi Kailangan din nilang kumita, syempre. sariling gawa mo, nila. kaya mo siyang i-controlin kung magkano mo siya Yun pwedeng nga di ba? Mas, kung tutuusin, mas magiging mababa yung presyo mo na may kita ka pa rin, di ba? Yun ang bentahe mo dun sa mga, kung hahango ka. Yun nga lang, pag hahango ka kasi, papatungan mo na lang siya. Yes po. Di ba? Kung magkano yung tutubuin mo. Walang pagod. Mas madali ang buhay. Yun. Anyway, Diyosa, sa ating mga comments muna, ayan, tawagin muna natin ang nagbabalik na si Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning! Binibining! DJ Josa and Mama Jo! Galing kay Erlinda Bachiller, JBMTI, Liberata Martin Bautista, Adel Velasco, Redmond Panga Palmea, Josan, Nessie Sagaro, Tony Hildo. Ay nako, bagay na bagay tayo siya, Tony Hildo. Bagoong. Christine Cervantes. Isaac Cares. Charmaine Torres. Ayan. Maribel Molino. Masarap yan, bagoong. Talagang mapaparami ang kain mo. Daisy Flores. Ang galing naman. Mas pinagpalit ang malaking kita abroad o Israel, At nagnegosyo dito sa Pilipinas. Ayan. Sa Lumay Kapili, tama, DJ Josa. Ang hirap mawalay din sa pamilya. Kaya kung kakayanin na mabuhay sa trabaho rito sa Pilipinas, dito na lang talaga. Ayan. Ellen Moreno, wow, kimchi!
Tapos bagoong pa, masarap na combination. Nako, anong lasa ng kimchi? Diretong CR ka niyan, ate. Sandiyan Escalante. Ang pamilya ko hindi makakain ng marami kapag walang sausawan. Lalo na kapag bagoong. Laban na talaga. Gino Manatad, okay ang alamang pangmangga. Sarap pang pulutan. Ako, Mama Jo, sinabi ko magdala ka Indian mango eh. Joan Serrano, wow, kimchi na may flavor, kakaiba. Ang dami ng flavor, very Pinoy. Abangan ko yung avocado. Ayan, meron na kayong customer kagad. Correct. Oo. Sunshine Escalante, wow, girl talk. Hello po, DJ Josa. Tama, masarap yung bagoong. Lalo na ang isawsaw kangkong at mainit na kanin. Ayan. Yak! Hindi kasi ako nakain ng gulay. si Engineer Alex, kahit bahaw pa nakain yan. Eto na, Roda Camuyong, sikat yan sa Rizaleño. At sa Marikina ang potpot. Masarap paggawa nila ng bagoong. Wow! Meron na kayong customer. Sheila Santos, nagre-reseller na rin po ba ito? Yes. Pakisagot po. Yes po, nag-ano na po kami. Ayan. Marami po kaming resellers. Ayan, kaya naman pala kalat na sila sa buong Rizal. Okay, ito announcement sa darating na July 20. Sabado, magaganap ang isa sa pinakamalaking perfume bazaar sa Manila. Ang ating masasaksiyan ang The First Drop. Hatid ng Happy Creative Production at ng Scent and Style. Ito ay isang araw na pagtitipon ng mga local perfume retailer, creator, resellers at fragrance enthusiasts sa Ugnayan Cafe sa Anahaw, Taguig Metro Manila, kung saan matutunghayan natin ang mga local perfume brand na kaya nang lumaban sa international market. Dadaluhan din yan ng ating pro-Pinoy proponent and host, Kong Butch Pichay, at ang ilan sa kanila ay ating magiging panauhin bukas, Huwebes, from Bagoong to Pabango. O, di ba? Ang ganda ng mga, hanggang Friday. Ang galing ng line-up, O, di ba? Ayan, back to Studio 2, DJ Josa and Mama Jo. Ayan, at syempre, nagbabalik tayong dalawa. At syempre, kasama pa rin si Miss Sherry at saka si Sir Potpot. At syempre, Sir Potpot, paano naman natin na, may naisip na po ba kayo na mga, kumbaga, innovation, no? Aside po doon sa pagbabagoong, may mga, naisip po ba kayong mga produkto pa na mga planong ibenta, idagdag sa inyong line ng mga products? Meron na po. Actually, naka-line na po yung Toyo Suka. Perfect. Lahat na ng sausawan. Kasi nakalinya na po kasi kami sa condiments. Parang yun po yung nakikita. Yun. Kumbaga, todo na natin to. yung yung suka na may timpla na, tawag doon? Mga sinamak. Oo, yung mga ganon. Hindi lang siya plain, di ba? Kumbaga, may timpla na, pang sausawan. Yun po yung parang next namin kung sakali po. Ay, Toyo po, tsaka suka. Samahan nyo na ng patis. May patis po. po Meron. Actually, yung nasa ibabaw, Jo, yun mismo yung patis na Hindi, pero yung mismo patis na. Meron din po kami yan, patis. May produkto rin kayo. Padas po, tsaka patis, hindi lang po kami nakapagdala. Ayun. Dapat yung padas. Yung padas. Kalamansi lang ang natapas. Yes po. Favorite pa naman ni Kong yung padas. Oo. Ayan. Anyway, yung padas, di ba, anong isda po yung maliliit. Danggit po yun. Yung samaral po yun. Pagka malaki na po, samaral or danggit. Pero pagka maliliit pa, padas po ang tawag. Okay. Oo. Hindi sinimo yun. Ayan. Pero eto, dahil nga para ibigay sa atin, no, yung kung sino man ang pwedeng manalo sa hulaan mo ang kapital ko. Ayan, nagbabalik. Kasi kung talagang nakatutok sila. Oo. Ano ba to? Pahulaan natin yung sa bagoong, Andres, or yung sa kimchi? Pareho lang na yan. Isa lang yan. Isa lang. Isa lang isa yan. lang yan. Oo. Isa lang ang pinagsimulan kasi. Ayan. Take it away, Andres Munipa. Okay! Pero nako, interesado lang ako malaman. Bakit po pot-pot ang pala? May tumatawag pa pumampot-pot sa inyo.
Baka si Ma'am Sherry na lang tumatawag ng potpot. Sikat dahil nga, may viewer tayong Ikaw na nga talagang sumagot. Kilala yung potpot. kilala yung potpot bagoong. Yun po kasi yung palayaw ko po. Palayaw. May kwento po yan, yung kaya po potpot ang tinawag. sige, kwento na. Ako na lang po. sa amin. Mahaba pa yung oras. Ayun po kasi. Sa lakit na ako niya, pot-pot na. Hoy, pot-pot! Pag hindi ka pa naman sinapak yan eh. Ano po kasi ma'am, nung bata pa po siya, sabi ng biyanan ko sa akin, instead po na daddy, papa, or mama yung unang word na, Word niya. opo, potpot po, kasi naririnig po niya yung magpapandesal po sa, Uso noon ang pandesal ng Yes, potpot. Yung may mga ano. kaya naging potpot po yung palayo. Okay. Ganun pala. Okay, ang ating lucky caller ay manggagaling from Quezon City, Joby Hernandez, 1,400 pesos ang pwedeng mapanalunan mo dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko, Joby! Hello po. Ayan, Miss Joby! Nako, natawagan ka na rin sa wakas. Hulaan mo na kung magkano ang naging kapital nila Ma'am Sherry sa kanilang pagsisimula ng kanilang Potpot and Sherry's Food Products. Nasa 7,000 po. 7,000 pesos. Oy, 7,000 pesos! Okay, DJ Josa! Makuha kaya niya 1,400 pesos? Itanong mo na! Eto na nga, Miss Sherry, ang tanong, magkano po ang naging puhunan? 7,500 po. Ay! Nako! Ilang mo sa 500 pesos! Actually, nabanggit na yan kanina. Oh, binanggit na kanina eh. Nakadalawang beses pa sila. Yes! Oo. Sayang. Oo, sayang. Kaya naman, bukas, 1,600 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko, Potpot! Thank you so much, Andres B. Ayan. Yung 7.5, yun po yung pinambili niyo ng di ba? Ng bagoong. Oo, kasi iniwanan nga sa kanila. Yes. Tapos yun na yung binenta naman nila. Parang blessing in disguise din Totoo. yun. Walang, kumbaga hindi ninyo naman plano na magbebenta kayo ng Talagang bagoong. Kung blessing. hindi lang talaga naiwan yun, Yes po. hindi nyo ibebenta, di ba? Bali, kinulit-kulit ko po kasi yung kapatid ko na, kasi po, nung 2015, nung pagdating ko dito sa Antipolo, naghahanap ako palagi ng bagoong. Siyempre po, Pangasinense po tayo. Tapos, minsan po, wala akong mabili. Tapos, hanggang sa pinampapasalubong ko yun sa mga office mates ko po. Tapos, nagbibiro pa nga po ako. Ako na lang kaya mag-supply para laging may bagoong dito sa palengke. Ayun po, parang biro-biro lang po. Tapos, ayan yung supplier natin ng bagoong. Ganun po yung biro sa office. Hanggang sa, yun nga po, tapos na yung pandemic, parang umuunti na yung umu-order sa amin ng mga gulay, ganun po. So, nagpapabili po sa amin. Hanggang sa, kinulit ko po yung kapatid ko na baka po pwede nang mag-supply na. makabiyahe, ganyan. Dalhan mo lang ako dito ng ilang box, bakasyon ka dito sa Manila. Ang ginawa po, isang katerbang bagong ang dinala po. Ayun na po yung nagsimula. Ayun. I-shoutout mo naman yung mga taga-Orbis Tondo dahil marami tayong listeners dyan. Taga-Orbis, Pangasinan. Ayan, shout out po sa mga taga-Orbis Tondo, syempre po sa Michelle Store. May mga mga pwesto po sa palengke ang mga kapatid ko sa Orbis? Opo, lahat po sila may mga pwesto Family po business sa na to. Opo. Oo. May mga pwesto po sa palengke ng Orbis Tondo po. So shout out po diyan. Shoutout sa inyo. Lagi ako dyan, Joe. Oo. Ayun. Ma'am Sherry, ito, para sa ating mga taga-pakinig at saka nanonood po, ano po yung pinakamahalagang payo na maaari po niyong ibigay sa mga gusto ring magsimula ng pagninegosyo po? Maraming lakas ng loob, maraming dasal po, at maraming kapal ng mukha po. Yun lamang po. Napakadami yun. Sir Potpot, baka may additional ka, Sir sir. Potpot. Ang ma-advise ko lang po sa ating mga viewers pag meron kang gustong gawin, ilaban mo siya. Tapos, manindigan ka sa buhay na kahit ganun lang yung discarding ginagawa mo,
tuloy ka lang. Huwag kang mahiya, huwag kang mag-alinlangan. Basta nasa tama ka. Tapos, alam mong wala ka naman tinatapakan. Yun lang po yung... Very well said. Ang galing. Huwag Galing, Sir susuko. Potpot. Sabi nga, Inikong, huwag susuko. Tuloy lang ang laban. Di ba? Ayan. Ayan Anyway, ang ating kwento ngayong araw from Ma'am Potpot, Sir Potpot and Ma'am Sherry. Baliktad. Potpot na nga lang. Potpot lang. ay, maraming salamat po, Miss Sherry. At Thank you saka po, Ma'am si- Jo, and thank you po, DJ Si Josa. Potpot. Ayan, Sir Potpot. Maraming salamat po. Ayan. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Potpot and Sherry's Food Products ni Miss Sherry Palisok at Sir Potpot. Bukas, samahan niyo muli kami sa isang kwentuhang hatid ay mga produktong tiyak ninyong kamamanghaan at kagigiliwan. Ako pong muli, si Kalusugan Girl, Miss Jo Mariano. Have a safe Wednesday morning, Barangay Radyo 1. At sa ngalan ng Reascenso sa Negosyo Authority kong Butch Pichay, ito pong nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo, DJ Diyosa. Hindi kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi nyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes, 9 to 10:30 a.m. Exclusive lamang yan sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay... Proud Pinoy! Pinoy, ito na